Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog, at kumulog ng malakas. Ayan, dito po kasi sa amin ay umuulan mga kababayan at bumabati po ako sa inyo kahit na umuulan ng isang magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, ang mga OFW na patuloy po na tumatangkilik, sumusuporta sa ating programa. Muli na naman tayong magsasama-sama at guguluhin ko na naman ang inyong mga buhay-buhay. Sapagkat nandito na naman ang walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng lupa. Meron kasi akong napanood eh. Sana Kaya sasamantalahin ko yung pagkakataong ito. Bago ko po i-share po sa inyo yon, mga kababayan, kung ikaw po ay bago pa lang sa channel na ito, kung pwede po, kung pwede lang naman, ay paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin yung ating notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na pagkakataon. Mga kababayan, eto matindi itong pasabog ni Ginang Imee Marcos. Opo, ito po ay isa sa mga, yung binanggit ko po kasi sa nakaraang video ko po ay 3 lamang yon mga kababayan, na siguradong mananalo senatorial candidate. Mamaya kung may oras pa po tayo, kaya huwag kayong aalis mga kababayan, babanggitin pa po namin yung mga may pag-asa naman. Eto yung mga may pag-asa naman na manalo sa 2025 na election sa senatorial race mga kababayan. Pero ito muna, unahin muna natin to mga kababayan. Viral po ito ngayon sa social media. Si Ate Imee, mayroong pasabog. At ka-upload lang po niya ito sa kanyang Facebook account, mga kababayan. Hindi na natin patatagalin to. Tirahin na natin to. Baka tirahin pa lang iba ito. Dali i-volume ko lang to para marinig yun ng mabuti. Eto ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Imee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, I'm me salita, ay may gawa. Number 39 sa balota, Imee Marcos. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Yan. Ang matinding pasabog po
ni Manang Amy Marcos, mga kababayan. Ito po ay sa kanya po nanggaling po ito ipinapanood lang po namin sa inyo. Ito po ay mismong kapatid ng ating Pangulo ng Bansang Pilipinas na walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Si Manang Amy Marcos. Bakit ganun kaya ang sinasabi niya? Bakit ganito ang mga binibitawang salita ngayon ni Manang Amy? Mga kababayan, paki-comment nyo naman sa ating comment section kung ano po yung mga posibleng dahilan, kung ano po yung inyong mga pananaw, kung ano ang inyong opinyon. Bakit ganito magsalita si Manang Amy Marcos sa ating gobyerno ngayon, mga kababayan? Iiwanan po namin sa inyo yan at dadako tayo sa ibang topic naman. Excited na po ba kayo, mga kababayan? Magpatugtog muna tayo. Ibotos tayo sa Senado. Dante Marcoleta. Numero 38, Ijay Balota. Ibotos tayo, Ijay Senado. Dante Marcoleta. Numero 38, Ijay Balota. Sa katapangan siya ay natingala ang kanyang pangalan Dante Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa Excited na ba kayo? Tatlo pa lang yung nabanggit natin noong nakaraan Meron pa tayong 5. May 5 pa tayo na may pag-asang mananalo. Senatorial candidate. Yon, mga kababayan. At ang isa po dyan, mga kababayan, na may pag-asang manalo bilang kandidato sa Senado ay walang iba kundi si Manang Amy. Opo, may pag-asa po yan. Malaki po ang pag-asa niyang manalo. Itong nalalapit po na halalan sa Lunes na po yan, mga kababayan. Opo. Sana. Ito, umuulan na po rito sa amin. Sana po ay naririnig nyo pa rin po kami sapagkat napakalakas po ng ulan dito, mga kababayan. Shout out po pala sa lahat po ng nanonood po sa amin. Mamaya po, doon sa huling video natin, shout out po natin yung mga nagpapa-shout out po doon. Kaya abang-abang lang po kayo, mga kababayan. Ayan. Si Manang Amy naman po kasi ay itong mga nakakaraan ay pinatunayan niya naman. Pinatunayan niya naman po na kahit papano ay yung kanyang dedikasyon naman, nakita naman po natin, nagpa-imbestiga talaga. Hindi po siya pumanig doon sa walang isinagawang due process sa nakaraang kontrobersyal na pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Nasa sa inyo po yan, mga kababayan. Pero ito, sinasabi namin, ito'y istorya ko lang po ito Ito'y sarili ko pong opinyon at pananaw, mga kababayan. Hindi po ito opisyal na statement ng sino mang institusyon. Ito po'y sarili ko pong istorya lang, mga kababayan. Ayan, may pag-asang manalo yan. Sino pa? Nakita ko po sa inyo Ang isa po, sa may pag-asa pang manalo, mga kababayan, ay si Pia Cayetano. Ito yung kapatid ni Alan Peter Cayetano na dating senador. Maayos po ito. Yung kanyang kapatid, kung nakita nyo naman, at napakalakas ng kulog. Yung kanyang kapatid naman, pag nanonood po kayo ng mga hearing sa Senado, makikita nyo naman, yung kanyang paninindigan talaga. Siyempre, magkapatid yan, malamang ganyan din ang paninindigan ni Pia
Cayetano. Kaya ito, si Pia Cayetano, mga kababayan, malaki din ang pag-asa pong manalo po ito sa 2025 election sa senatorial. Okay? Sino pa? Ito si Bong Revilla Jr., mga kababayan. Alam nyo kung bakit may malaking pag-asang manalo po ito? Ito po kasi magaling sumayaw ng budots. Mga kababayan, ito'y magaling sumayaw ng budots. Kaya malaki ang pag-asa nitong manalo. Joke lang yan ha. Joke lang yan mga kababayan ha. Si Bong Revilla naman, si Bong Revilla naman po ay may mga kaloob din na nakita ng mga kababayan natin sa kanya na kaya siya naman ay mayroong malaking pag-asa para manalo bilang senador itong 2025 election, mga kababayan. Ayan, isa po sa mga may pag-asa po yan, mga kababayan ha. At ang isa pa po ay si Bam Aquino. Ito, matalino po ito. Opo. Masasabi kong karapat dapat din to, mga kababayan, na maging senador sapagkat may angking talino din po ito. At meron din pong nakita ang mga kababayan po natin sa kanya na kanyang katangian, abilidad para magamit para po sa ikauunlad ng ating bansa, mga kababayan. Kaya itong si Bam Aquino, may pag-asa din po itong manalo, mga kababayan. At ito pa po yung isa, si Villar. Yan, magaling pong magbilyar po ito. Hindi po yun. Si Camille Villar, ito po yung controversial po ngayon na kinasuhan doon sa COMELEC. Pero binasura po ng COMELEC yung reklamo tungkol sa kanya, mga kababayan, sapagkat yun po ay walang katotohanan. Yung ibinato sa kanya na kaso, batay dun sa ating napanood sa saganang mamamayan sa Net25, dyan po kasi tayo, mga kababayan, paulit-ulit po namin sinasabi ito sapagkat ito naman ang totoo. Dyan po tayo kumukuha ng patas na pagbabalita, may matapang, matapat, yan. Dyan sa Net25, lalo na dyan sa saganang mamamayan. Manood po kayo dyan. Hindi lang kayo basta nakapanood dyan, mayroon pang kasamang tawanan. Masaya po. Kapag ka napanood nyo po yung ating dalawang guwapong host po dyan, si Kuya Nelson at saka si Kuya Jen, nako, matatawa na kayo at mai-entertain pa kayo. Marami pang impormasyon ang malalaman po ninyo dyan. Mga tamang impormasyon, hindi fake news. Mga kababayan. Ito si pangalan nito, Camille Villar. Napalayo na tayo tuloy sa ating topic. Yun nga, binasura yung kanyang yung reklamo tungkol sa kanya. Sapagkat yung reklamo, totoo naman yung sinabi ng COMELEC. Yung naging aktibidad niya, wala pang eleksyon noon. Wala pang eleksyon. Kaya hindi nila magagamit po yun na ebidensya para sa ganun ay ipa-disqualified si Camille Villar na tumatakbo bilang senador. Ito po, malaki po ang pag-asa po nito para manalo po sa pagkasenador, mga kababayan. Sana po, mga kababayan, ay maging mapanuri po tayo. At yun na nga po, sa Lunes na po yung botohan, mag-iingat po tayong lahat, mga kababayan. Huwag nating ibebenta yung ating karapatan. Huwag nating ipagpapalit sa 20 pesos na bigas. Ay, joke lang yun, mga kababayan. Wala po akong ibig sabihin doon, mga kababayan. Ha? Wala po akong ibig sabihin doon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat na gusto naming sabihin po sa inyo, mga kababayan, bago tayo magtapos, walang iba. Ito po talaga ang pinaka-idol ko sa lahat. Sa lahat po ng tumatakbong senador,
Ito lang po. Gagamitin ko na yung termino na yon, mga kababayan. Pasensya na po sa termino. Pero ito, bagamat tinatawag siyang pambansang simangot, pero pagdating sa batas, karunungan, kaalaman, katapatan, paninindigan, prinsipyo, kompletos Ricados. Rodante Marcoleta, number 38 po yan sa balota. Huwag po ninyong kalilimutan yan, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Bueno, hanggang dito na lamang po ang ating pag-uusap ngayong araw. Ako po, ang inyong lingkod, Just Vlog, ay muli pong nagpapasalamat po sa inyo. Bumabati, saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga kababayan natin na mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Bago ko po wakasan ang bidyong ito, ay isa-shoutout ko po muna itong mga... Ang dami po kasi nagpapa-shoutout po dito eh. Ito. Shoutout muna natin to. Dito kay Mirna Aura. Ayan, shoutout po. Shoutout po from Baguio City. Sir Romy Ditorio. Ayan, shoutout po dyan sa Baguio. Shoutout tol from Baisa, Kamanaba. Igleserio Tejada Jr. Shoutout po sa inyo dyan sa Baisa. Boss, pa-arbor naman ng t-shirt. Ayan mo, magre-request tayo kay Kong Marcoleta. Baka sakali bigyan tayo ng marami. Boss Just, paano magkaroon? Ang dami. Kong Marcoleta, baka naman. Baka naman, ang dami nagre-request ng t-shirt mo. Sana mapanood tayo at mapakinggan ni Kong Marcoleta, mga kababayan. So yun po muna yung mga isa-shoutout natin na hindi natin na-shoutout po kanina nung nag-live tayo at nagpapa-shoutout po sila. Tingnan ko muna dito sa kabila pa, baka meron pa. Ito, pa-shoutout bro dito sa lokal ng Santa Ana, distrito ng Pampanga East. Ka Ronald Pagio. Shoutout po dyan sa distrito ng Pampanga East, lokal ng Santa Ana. Watching from lokal ng Bahada, Davao City. Ka Marilyn Valiente, shoutout po sa inyo dyan sa Hong Kong. Shoutout din po Gani Ortiz sa distrito ng Quezon, Lucena City. Happy viewing po, lokal ng Metroville, Santa Rosa City, Laguna. Sure win po lahat yan. Federico Comagino. Yan. From Barnaby, BC, Canada. Sure win, si Kadante. Bill Ramos, shoutout po sa inyo dyan sa Canada. Pasensya na po kayo dun sa hindi po namin na-shoutout, mga kababayan. Sa mga susunod na pagkakataon ay sana po ay wala tayong makakaligtaan. Sana all. Yun po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.